polarized LCD screen. So makikita nyo yung ating display ay parang meron siyang bubbles. Ayan nga yung LCD screen natin, nagbubble yung ating screen. Tawag namin dyan ay polarized. So dyan, ang procedure nyan, hihiwain nyo muna para kayo naghihiwa ng pizza. Yan, unti-unti lang, pero kailangan magaang lang din. Gamit dyan ay yung ating cutter blade. And then ito, yan, pagkahiwa nyo na, iaangat nyo lang naman yan. So kailangan maging maingat din, hindi masyadong madiin kasi baka mabasag yung ating LCD. So maano nyo naman yan, mararamdaman nyo naman yung plastic niyan pag ginamitan nyo ng cutter. Unti-unti naman yan maangat. So sa ganitong pagkakagawa, kailangan maging maingat tayo at kailangan maging matyaga kasi medyo matrabaho talaga yung ganitong pagre-repair. At isa pa, medyo ano yung amoy nito, yung mga LCD screen nito. So ito, ginamitan ko siya ng liquid soap. And then para kasi yung ano na yan, yung mga pandikit na yan matitigas. So kailangan lumambot siya. So and then yan na, natapos ko na siya. Lilinisin ulit siya ng liquid soap para matanggal lang ulit yung mga dumi-dumi. Then tatanggalin na natin siya sa pinaka frame. Tatanggalin din ulit natin yung pinaka frame na yan, yung bakal na yan. May mga screw yan sa gilid. So tatanggalin lang din natin yan, iaangat. And then yung mga may natitira pang film yan sa pinaka gilid-gilid, tatanggalin din natin yan gamit ang cutter. Yan, yun yung cutter. So kailangan maging maingat tayo sa pagtatanggal pa rin yan, lalong lalo na dito sa pinaka side COF nya. So hanggat maaari, iwasan nyo yung pinaka side COF kasi pagka yan tinamaan, wala na, goodbye na tayo sa LCD. So ulit, gagamitan ulit ng sabon para matanggal yung mga konting dumi. And then ito yung mga LCD na sira na 32 din. Yan yung mga hindi na nare-repair na LCD, tinatabi ko talaga yan para dyan sa mga ganyang repair, pagpapalit ng polarized. And then ito ngayon yung pagtatanggal gamit ng blade, mayroong pagitan nyo sa gitna. So isisingit nyo lang yung blade sa pinakapagitan. So yun yung pinakaibabaw ng LCD screen na luma, yun yung ibabaw. Yan, unti-unti sa paligid nyan, bungad lang yan. Pag yung nakaangat ko na, yan yung pinakailalim ng screen, hindi na natin kailangan yan. And then ito ngayon yung yan yung pinakaibabaw ng LCD screen, pinakaharap. And then ito yung likod din. Yung likod na yan, may kakaskasin ulit tayo. May pinaka-film pa rin kasi yan. Kailangan tanggalin mo. Yan, kasi yung film na yan, pag hindi tinanggal, magiging ma-rainbow ng ating display, yung pinaka-picture. May pinaka-rainbow siya. Kailangan pa rin yung film na yan para maging maganda yung kulay niya. So yung film na yan, makikita nyo na parang siya, napaka-pino. So pino na maitim. Yan, kailangan matyaga. And then yan na nga yung huling-huli natanggal ko. Medyo masakit nga lang sa kamay kasi medyo madaming kakas kasi. And then yun na yung nakas ko na lahat. So pupunasan lang uli ng basahan at lilinisin. And then ito yung papatungan natin ng polarized. Yan yung tinanggalan din natin kanina. Yan, pinatong ko na siya kanina. Yung pinatong ko na yan, kailangan yung nakaharap, yung pinakaharap ng LCD screen na luma. Excuse. And then, yan,
So babalik natin yung bakal. Sa pagbabalik naman ng bakal, so kailangan yung pagkakabit ng tornilyo, kailangan hindi na siya masyadong mahigpit kasi nga kumapal na yung pinaka LCD screen natin. May tendency na yun ay mababasag. So kailangan hindi na siya mahigpit. So binalik ko na lang yung mga piyesa na yan. And then ito, testing natin. So makikita nyo, makinis na yung ating LCD screen, wala na siyang bubbles, wala na yung polarize, and then yan na yung display. Makikita nyo na napaka liwanag na, maganda na yung kulay, smooth na ang ating display, masarap ng panood, wala na yung bubbles niya or yung polarize. Sa pagre-repair nito, kailangan talaga ng konting ingat, sobrang ingat.